sa dami na nagmamahal sa kanya, hindi niyo ba tinitignan ang opinion polls na siya pa rin ang pinakamahal ng dating presidente sa bayan? Justin Acosta, I'm sorry attorney, but PBBM already said they would not cooperate, so the warrant is pointless. Yun nga po, iba po yung cooperation sa investigation, iba yung cooperation sa arrest. Kaya nga po, isulat para wala nang kaduda-duda. Di ba po? Morbid Anghel, attorney, bawal po ba ang secession? Paano po ba right to self-determination? Ngayon nagbanta po sila gagamit ng force kung hihiwalay ang Mindanao. May proseso po sa UN yan. Kasama po ang referendum, pero ang boboto, lahat ng Pilipinas, hindi lang Mindanao. Kaya doon po sa Quebec, hindi sila nag-succeed na mag-secede. Justin Acosta, nagsabi na ang local Mindanao leaders, attorney, ayaw nila ng secession. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga na ang gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panlilinlang. Kaya sabi nila, at kaya nga yun, pagkakagulo sa panlabas na relasyon. O, di ba? So kaya sinasabi nila, ay naku, out of frustration, baka nga dapat pag-aralan daw. Pero tingin ko naman, hindi rin naman seryoso yan ngayon. Romeo Paderanga, good evening, Atty. Harry Roque, hindi naman daw idisman ng Task Force Davao. Bakit kayo itong babae ng ICC representative, isama pa na bubogin ng NTF-ELCAC nang hihimasok sa bansa natin? Well, yan po ngayon ang usap-usapan sa Davao, hindi lang ako ang nakarinig niyan. Napakalakas po ng ugong niyan. Oh, paano nyo madideny yan? Eh, alam mo naman dito sa Pilipinas, no? Napakagaling ng ating Marites Network. Minsan, mas accurate pa nga yung mga Marites na yan, no? Parang ganun nga daw ang mangyayari po. Pag inaresto si dating Pangulo Duterte, daming magagalit, karamihan tahimik lang nakikiramdam. Okay? Sa money yan, may dumating na po ba documents na kasama si Inday? Well, ito na naman, at ayon sa aking source, hindi daw po kasama si BP Sara. Okay? So many yan. If ito po yan, may kinalaman po bang president? Ang pwede po ba nakasuhan siya if pinapasok niya ang ICC? Ay, sa tingin ko po, talagang paglabag po yan sa soberenya. Okay? Kaya nga po, isulat lang yan, tapos na ang kontrobersiya. Tiger Ross, I can recall the article in college days. Rape of the Philippines, history repeat. The president should stand his decisions, the chief architect. The chief architect. So sad. Okay? Kurisaki Emily, kapag hindi pinapanindigan ni BBM ang mga salita niya, lalong magkakagulo, matuto siya manindigan. Okay? Yan po mga komento na ating tayong bayan. Atty. Harry, good afternoon from Abu Dhabi. Meron na rin article sa Guardian regarding this issue. This propaganda has the US government footprint all over it. Start na to and we should be very vigilant. Sana po, bigyan niyo ako ng kopya dyan sa Guardian kung anong sinasabi dyan sa Guardian. No? Colette Ramirez Suzuki, ayaw isulat kasi siguro gusto niya rin mahuli si Tatay Digong? Question mark. Okay. Nicodemus Dieso, dito po sa barko, halos lahat ng seaman in support kay PRRT. Ay, naku, sinasabi ko po sa inyo, huwag niyong ismulin ang suporta ni PRRT. Okay? Frozy Foods and Travels, ibalik natin ang asamasa sa Davao para bantayan 24/7 si PRRT. Kaya talaga, huwag naman ganyan. Okay? Kuya Nick, pwede po ba magpasaklolo si PRRT sa Supreme Court pag makipagtulungan ng government ni PBBM? Pwede po. Pwede po. Jack Lee Sarming, gagawin talaga ng mga Marcos na mapanatili nila ang kanilang posisyon kasi wala na silang chance sa susunod na eleksyon. Ay, binabasa ko lang po mga komento nyo. Dennis Nazareno, good evening Spokes. Hindi po dadaan sa tamang legal na proseso yung pinaplano ng FPRRD na separate Mindanao. Bakit kailan siyang ipaaresto kung ganun? Well, ang sabi naman ni Presidente, dadaan niya yan sa tamang proseso kasama yung pagka-hold ng plebisito. Ian Aspilis, Fox, may magagawa pa ba si PBBM para mapigilan ng ICC? Well, simply, huwag niyang papasukin, huwag siyang mag-cooperate. Mali yung sinasabi nila na pwede sila pumasok. Ang gagawin nila dito para pumasok, di lang magturista, para mag-imbestiga na paglabag na sa ating soberenya. So hindi dapat papasukin ng ICC dito. Okay? Ching Cortez, paano magbabago ang bayan kung mismo ang mga matataas sa lipunan ay problema? PRD is always the best. Okay, Rosemary Pineda, Spokes, nabudol kami ni BBM dahil sa kaguluhan diyan sa Pinas. Ang asawa at ang maluslos ang behind sa gulo within the government.
Okay, last na po ito. Umubanat story, maraming emotional ngayon. Para si Duterte, I can feel maraming magtataya ng buhay kaya mag-iingat kayo sa mga plano ninyo. Well, yan po ang mensahe. Kung posibilidad pa lang nagkakagulo na, pag tinutoo, puputok ang social volcano. Ano po ba nagbago sa Pilipinas? Lumala nga ngayon ang kahirapan. Sabi ni Wilfred, ramdam ko din ang pagtaas ng PhilHealth contribution sa middle class na manggagawa. Lalong dumami kriminal ngayon, sabi ni Ray Vincent, ramdam ko ang takot. Olo, sabi ni Doreen, ramdam ko po ang magulong gobyerno ngayon, parang bumalik tayo sa panahon ng mga dilawan. Sabi ni Ma'am Catherine, bagong-bago ang Pilipinas talaga, saan banda nagbago? Mararamdaman natin ang pagbabago pag nawala na yung mga demonyong nagpasimuno ng PI. Alam mo, sa totoo lang, hindi na rin to about PI lang eh. Sa totoo lang ha, kasi tignan ninyo, hindi sila nagbago. Ito nga, no stopping PI daw, sabi ng isang kongresista. Aba, no stopping PI regardless of what we think. Para namang, hello, para namang di namin alam na nang susuhol kayo para doon sa mga signatures. O nanluloko kayo, nililin lang ninyo ang taong bayan. Pagkatapos sasabihin nyo, no stopping PI, nakalimutan nyo ba yung part na people doon sa People's Initiative? Tapos kayong mga kongresista, kayo yung magsasabing, hindi na ito mapipigilan. O di umamin na kayo na inyo yan. Alam ba, nagkukunwarian pa ba tayo? Di ba? It's not just that, look how, I'm sorry to use the word, but kasi si Senadora Amy na yung gumawin, how kapal! Kapal. Sorry, that slipped out. Ang kapal na! Tingnan nyo,